Inirekomenda na ng PNP-CIDG ang pagsasampa ng kaso kay resigned Ateneo coach Tab Baldwin at 10 iba pa dahil sa umano'y paglabag sa anti-hazing law. Bukod dyan, hihilingin din nila ang whole departure order kay Baldwin para masiguro na hindi ito makakalabas ng bansa. Nakatutok si Bea Peniza. Paglabag sa Anti-Hazing Act Law. Ito ang kasong inirekomendang kaharapin ng 11 individual kaugnay pa rin sa pagkasawi ng 2 Ateneo Blue Eagle basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Ayon kay Remulla, matapos ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, isusumite na sa Department of Justice ang resulta ng case build-up para formal na ihain ng mga kaukulang kaso. Ilan sa mga pinangalanang kakasuhan ay sina resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin, ilang miyembro ng coaching staff, isang physical therapist at isang utility na pawang mga kasama sa team building activity. Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Ipinaliwanag rin ng kalihim ang mga elementong naging ground ng pulisya para isampa ang naturang kaso. Sa bagong Anti-Hazing Act Law, nakasaad na ang pagkakaroon ng physical o psychological suffering ay indikasyon ng hazing. Malinaw umano itong naging ground matapos na masawi ang 2 basketballista. Sumunod ang prerequisite for admission, kung saan base sa investigasyon, ang team building activity ay ginawa para alamin kung sino ang makakasama sa final list ng mga manlalaro para sa UAAP. 20 mga basketballista kasi ang kasama sa aktibidad, habang 17 naman ang inaasahang mapapabilang sa final list. Isa pang implikasyon ng hazing ay ang exposure to the weather ng mga atleta matapos isagawa ang team building na may panganib sa sea environment. Ayon sa batas na revised ng 2018, hazing refers to any act that results in physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, neophyte, applicant, or member that applies to the basketball team. Bagamat nasa ilalim na ng Outlook Bulletin Order si Baldwin, sinabi ni Remulla na irerekomenda rin niya sa Department of Justice ang paghain ng whole departure order laban sa resigned coach. Ani Remulla, layunin nitong matiyak na hindi makakalabas ng bansa si Baldwin habang gumugulong ang case build-up ng Department of Justice. Well, number one, naka-ILBO na siya. Pero after the filing of charges, naka-HDO na siya. We will recommend the HDO. Pero sinabihan ko na rin siya nung umpisa pa lang, in the right way, I recommend that you do not try to leave the country. And he said, I do not plan on going anywhere. He will stay. Ayun ang sinabi niya. Ipaniliwanag naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na porsigido sila sa kanilang investigasyon para sa hustisya. This is a action of the Philippine National Police such that katulad ng sinabi ng ating SILG, so that justice be done. Kumpiyansa rin si Remulla na matibay ang kanilang mga ebidensya para tuluyang madiin ang mga sangkot na individual. Sa ngayon ay pinapaubayan na ng DILG at ng PNP sa DOJ ang pagsusuri kung may pananagutan ng 11 individual at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga ito. Samantala, kinilala naman ng Ateneo de Manila University ang naging rekomendasyon ng CIDG. Anila, nirerespeto nilang anumang proseso na dapat pagdaanan ng kaso para sa pananagutan. Nakatakda namang bisitahin ng National Housing Authority ang pamilya ni Rene para sa mismong awarding ng kanilang condominium. Bea Peniza, IDC News.